Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Mayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan, napag-usapan ni Masa at Madam Shona ang kalagayan ni Ador. Dahil sa naging masama ang kapalaran nito matapos masangkot sa pananakit ng kanilang mga trabahador sa farm ni Gadon. Samantala, napansin naman ni Artemio ang tila pag-iwas ni Marlon sa kanya. Napaisip si Artemio na dapat maging maingat siya upang masiguro niyang alam niya kung nasaan ang kanyang kaaway sa bawat oras. Isang gabi, napansin ni Riani na lumabas si Amar. Hindi niya alam kung saan ito patungo. Ngunit inakala niyang nagtungo ito sa tirahan ni Artemio. Lumipas ang mga oras, ngunit hindi pa rin bumabalik sa Amar. Nabahala si Riani, kaya tinawagan niya si Marlon. At ngayon, narito ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. Nako, pupunta dito sa kinaroroonan ko. Maghintay ka! Manghuli ako ng musang dahil mas malaki yun kaysa sa manok. Ang laki pa naman ng nganga mo. Hayaan mo na itong manok at ako naman ang mag-uulam. Buhaya ka talaga. Gusto mo ikaw lang kumakain ng manok?
Ako naman Pinang ako naghihirap. Ako. Inagaw ng manok. Nako. Sinakmal ng manok. Ang kamay ko. Buwisin ka na buhaya. Naputol na ang tatlong darili. Aray ko. Walang iya kang buhaya ka. Ang pangit mo. Pati daliri ko, kirahin mo. Sinama mo pa. Aray ko. Wala nang tatlo kong daliri. Ayop kong baya. Tandang Diabla! Tulungan mo ako! Help! Sakluluhan mo ako dito! Sinakmal ng buhay ang tatlong daliri ko! Dadalawa lang natira ko! Tulong! Diabla! Aray ka! Si Ador ang tumatawag. Hello, Ador? Bakit parang umiiyak ka? Anong nangyari sa'yo? Ano raw? Wala na? Ay, pakiulit. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ano? Anong ibig mong sabihin? Kinagat ka ng buhaya? Ano? Paano nangyari yun? Ador, kalmahin mo muna ang sarili mo. Pigilan mo muna ang pagdurugo. Gumamit ka ng panyo. Mag-first aid ka hanggat kaya mo para huminto ang pagdaloy ng dugo. Mama, sino yung kausap niyo? Mabuti at nandito ka, iho. Si Ador yun. Nadisgrasya raw siya. Kinagat daw ulit ng buhaya. Ano? Na naman? Ako nga, Mama. Akong kumausap. Sige, iho. Ador, ano bang ginawa mo sa buhaya, ha? Ano? Sige. Pupunta ako dyan. Bye. Nako. Sobrang delikado na talaga yung buhaya na yon. Nababaliw na yata, Mama. At ngayon, anong gagawin mo? Wala na akong magagawa. Kailangan kong bumiyahe ngayon. Pupunta ako sa farm. Pagod ako. Pero kailangang pumunta ako sa farm, Mama. Umalis na si Sir Gadon, Madam. Oo, pupuntahan niya si Ador. Ewan ko kung anong nangyari. Pagdating niya galing biyahe, bigla na namang aalis. Ano kaya ang nangyari, Madam? Paano kaya naputol yung mga daliri ni Ador? Hindi pa natin alam kung ano talaga ang nangyari doon. Malalaman din natin pagbalik ni Gadon. Oo nga, Madam. Ay, kung ano man ang mangyari kay Ador. Ay, naku, parang hindi ko matanggal sa isip ko yung itsura niya. Sabi niya, naputol daw yung 3 niyang daliri. Naku, ano na lang ang kapalaran niya.
talaga yung taong yun? Ano pang dahilan at nakabangga pa niya si Buhaya Komando? Hindi basta-basta nangangagat si Buhaya Komando. Lalo na kung yung taong yun ay may kakaibang amoy. Ngayon, alam na niya ang kabayaran. Hindi niya papatayin agad yun, kundi lalapain muna niya ng matagal. Aha! May dumarating na kotse papunta rito sa farm. Tinawagan pa niya ang amo niya, ha? Mabuti naman. Yang mga taong yan ang magiging instrumento pag nagtagpo ang puwersa ng kabutihan at kasamaan sa mundong ito. Nasaan kaya si Ador? Siguro, nasa kanyang kwarto. Baka tulog siya. Ano kayang nangyari sa kanya? Paano siya hindi sakmalin ng buhaya kung gutom na gutom yun? At sa halip na kainin siya, tinitigan pa daw. Nakala mo'y kinakausap siya. Wah, tignan ko nga kung totoo ang sinasabi niya. Si Jabla. Naririto ka rin pala, tao. Tao, sabi mo? Ina Jabla? Oo, tao nga ako. Pero pwede bang tawagin mo na lang ako sa tunay kong pangalan? At ano naman yun, tao? Tawagin mo akong Jablo. Parang Jabla. Gusto ko yung sinabi mo. Marami na akong mga mortal na ginusto. Ikaw, Jabla. May kapangyarihan ka rin ba? Parang may kakaiba. Parang nakakatindig balahibo ang presensya mo. Kumusta ang taong pumangga kay Buhaya Komando? Buhaya Komando? Kung ganun, may pangalan siya? Oo. Ako ang nagbigay ng pangalan niya. Ganon? Tama ang kutob ko. Magkakaintindihan kayo ng buhayang yun. Pakiusap, Sir Marlon. Kontakin mo si Sir Artemio. Baka ikaw lang ang makakatawag sa kanya. Paulit-ulit ko na siyang tinawagan pero out of coverage ang cellphone niya. Nababahala talaga ako. Sigurado ka bang sinundan ni Amar si Sir Artemio? Oo, sir. Kasi ilang minuto lang matapos kong makita siyang lumabas ng bahay. Narinig ko agad yung tunog ng kotse. At kilala ko yon.
yung kotse ni Sir Artemio na umalis. Kung ganon, kung kasama niya si Sir Artemio, makakaasa kang ligtas si Amar. Wala kang dapat ipangampa. Talaga? 100%. Maingat si Sir. Hindi siya basta-basta. Wala akong alam na kalaban niya ngayon. Pero teka lang. Ngayon, nandito na ako sa rooftop. Bakit parang may kakaiba? Ano itong malaking botega sa rooftop? Naalala ko, noong ginagawa pa tong bahay, wala yan sa orihinal na plano ni Sir. Ang sabi, botega raw ito. Pero wala naman talagang laman. At saka hindi ko rin nakausap yung foreman contractor. Kung ano talaga ang itinayo rito. Si Sir lang ang nakakaalam ng kombinasyon ng lock nito. Hindi basta-basta mabubuksan. Kaya sigurado akong may tinatago siya rito. Si Sir. Hello, Sir. Si Sir Marlon ang tumatawag. Hello, sir? Johnny, may magandang balita. Kasama ni Sir si Amar. Talaga? Salamat. Ang laking ginhawa noon. Sinabi ko na nga ba, huwag ka masyadong kabahan. Maayos silang dalawa. Nasaan daw sila ngayon? Hindi niya sinabi, pero sinabi niyang ligtas si Amar, kaya huwag ka nang mag-alala. Sige, maraming salamat, Sir Marlon. Walang anuman. Sige, Riani. Bye. Bye, sir. Ay, Diyos ko, salamat. Pero, bakit ganon? Malapit ang loob ni Sir Artemio kay Amar. Parang mas higit pa siya kaysa sa akin bilang ina niya. Ang sakit tanggapin na hindi sa akin nagmula si Amar. Kumusta si Ador, iho? Ayun, Mama. Naputol ang kanyang 3 daliri. Ano? Kasi raw, ipapakain lang sana niya yung manok sa baya. Pero hindi niya agad hinihagis. Hawak pa daw niya. At nung lapitan niya, yun, sinakmal siya. Diyos ko, dapat dinala mo sa ospital. Baka ma-impeksyon. Mabuti na lang, Mama. Magaling manggamot si Ina Jabla. Ganun ba? Oh, medyo nakakatakot naman yung matandang yan. Kung makikita mo lang siya, Mama, parang mangkukulam. Sabi ko na nga ba kakaiba talaga siya. Pero mabait din siya, Mama. At tignan mo naman, gumaling agad si Ador. Pero nag-aalala pa rin ako, iho. Parang may kutob ako. Mama? Oo, iho. Kumusta yung mga hayop na pinapaalaga mo kay Ador? Ayun. Inaalagaan pa rin niya, Mama. Pero may plano ako doon. Ano? Huwag mo nang tanungin, Mama.
Malalaman mo rin sa tamang panahon. Iho, Huwag kayong mag-alala. May plano ako. At malalaman nyo rin yan. simula nang umalis si Amar, hindi na tumatawag si Ma'am Ivana. Ni minsan, hindi na rin siya dumadalaw dito. Ay, mabuti na lang at bakasyon ngayon. Pupunta ako kina Dalia. Makikipag-usap ako sa kanya. May tumatawag. Si Ate Masa. Hello, Ate Masa? Hello, Riani. Kumusta ka naman na? Mabuti naman. Nakahinga rin ako ng maluwag. Grabe ang kaba ko kahapon. Bakit naman? Si Amar, sumama kay Sir Artemio na hindi nagpaalam. Iniwan niya ako. Aba, bakit naman niya ginawa yun? Siguro alam niyang hindi ko papayakan. Naku, huwag mo sanang pagbawalan, Riani. Alam mo naman, nagsiselos ako. Parang mas pamilya pa niya si Sir Artemio kaysa sa akin. Riani, bata pa si Amar. Kung sino ang mabait sa kanya, yun ang lalapitan niya lagi. Ako, hindi ba mabait sa kanya? Ah? Ikaw lang makakasagot niyan. Oo nga pala, pinatawag ako sa'yo ni Madam Shona kasi gusto niyang malaman kung saan mo ipapasok si Amar sa high school. Oo. Gusto ko sanang sa paaralan ni Aris. Di ba doon din nag-enroll si Carmina? Oo, at alam mo, ayaw niya kasi na mahiwalay si Amar kay Aris. Talaga? Bakit daw? Kasi mabait daw si Amar. Kaya gusto niya, kung pwede, doon mo rin i-enroll si Amar, doon kay Aris. Ganun ba? Salamat. Nakakatuwa naman ng ganyan ang tingin nila kay Amar. Oo, kasi magandang influensya daw si Amar kay Aris. O siya, sabihin ko kay Madam Shona na natutuwa ka. Gusto kong malaman niyang magkasama pa rin sa paaralan sina Aris at Amar. Sige, doon ko siya i-enroll. Mabuti. O sige, Riani. Yun lang. Bye. Bye, Ate Masa. Ay, parang kailan lang. Ang bilis lumaki ni Amar. High school na siya ngayon. Gabi na naman. Pero hindi pa rin umuwi sina Sir Artemio at Amar. Aakyat muna ako sa rooftop. Medyo mainit ang panahon. Tahimik dito. Walang tao sa kabilang rooftop. Pero parang ganito rin yung tanawin ni Sir Artemio noong ipinakita niya sa akin ang bahay niya. Kaya siguro ginaya rin pati rooftop. Ang ganda ng gabi. Ang daming bituin. Ano yun? May bumababang parang sasakyan. Pero hindi eroplano. At hindi rin helicopter. Ano pa ang susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. Handog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio,
Bombo